Open for any of your questions. Okay, sir, we will allow one question and one follow-up question, sir, for the purposes of time. Okay, sir, please. Okay, unang-una po sa lahat, congratulations po for producing another batch of the service. Tagumpay po ito, hindi lang po kay Senator, kundi po sa AFP, no? Pati sa ating client. Aaron po from SMNI. My question would be for the Vice Admiral here. Sir, with the success po of today's event and with the success of the new service produced by this program, how exactly are we going to take advantage of this momentum? On behalf of the Navy, gusto natin ipabot ang ating kaus-pusong greetings na congratulations sa members ng BCMC Class 10 2024, and sila ay magiging dagdag sa ating mga reservists, hanay ng mga reservists, and ang reservists naman they are we call our force multipliers. They bring into the organization their competencies, their skills, and they are of great help to the organization. And there are a lot of instances that they can contribute, for example, in events like HADR, o mga civic civilian military operations activities, and even for contributing in sending a message of for the need for us to work together, especially at this time there are a lot of challenges in our environment. Okay, to Senator Robin po, magandang tanghali po, Sen. Sir, para po sa inyo, meron po ba kayong mas malalim na insight on how we should move forward with this program? Una po, magandang tanghali po. Inyong lahat, maraming salamat po sa ating mga kapatid sa media. Kasi po, wala kayo, hindi po natin mapapalaganap itong mensahe natin. Ito pong programa natin na ito po malinaw na nasa konstitusyon po natin. Isa po yan na pinalalakas natin. At ang gusto po natin lang ngayon na nagkakaroon po ng tamang exposure sa media ito, malaman din po ng ating mga kasama sa gobyerno na kailangan din po natin dagdagan yung budget patungkol po sa pag-recruit ng mga reservists. Dahil nung pinag-aralan po natin ito na hindi po sapat. Ito po ay kailangan natin pagtuunan ng pansin. Ito pong ginagawa natin ay para makapagbigay ng tamang impormasyon sa ating mga kababayan. At yung mga interesado na pumasok sa pagiging reservist, bukas na bukas po ang ating sandatahang lakas. Wala pong pwedeng pumigil sa inyo. Ito po ay isang bagay na ito po ay kumaga duty po natin ito. Hindi po ito pwedeng mawala. Kumbaga kapag ikaw ay isang Pilipino, kailangan kasama yon sa isang pagiging Pilipino na ikaw ay nagserbisyo sa bayan. Ito po. Okay, thank you, sir. Sir, please say your name and your media outlet, sir. Please, sir. Magandang tanghali po. Michael Rogas po from Radio Pilipinas. Kay General Quezon. Sir, sa ngayon po, ilan po ba ang bilang ng ating po mga reservist ng Navy? Sa ngayon po, kung meron po tayong tinatawag ng mga ready reserves, standby reserves, saka retired reserves. Ang total, at saka mga Philippine Navy affiliated reserve units po tayo. Ang total po nitong lahat ay 215,000 po sa ngayon. Ganun po karami ng ating mga reservists ngayon. Sir, bigyan nyo nga po kami ng pagpapaliwanag. Ano po bang ibig sabihin ng ready reserve po natin at ito yung iba po? Okay, ang ating ready reserve po, ito po yung mga active sila, no? Ito yung mga meron silang active duty training na sila ay nakikipagtrabaho sa atin, no? Sa mga lahat ng proyekto ng Navy. Sila po yung ating mga ready reserves. Na meron po tayong tinatawag na mga standby reserves. Ito po yung mga reservists na rin po. Pero wala po, hindi inactive status sila dahil po sa kanilang kasalukuyang mga employment, no? Na hindi sila makapagserbisyo ng aktibo.
So nasa standby reserve sila. Meron rin po tayong mga tinatawag na retired reserves. Ito po yung mga 65 years old and above na po. So binibilang na po natin sila doon sa mga retired reserves. Pero lahat sila ay Pwede po rin ayon sa ating batas po, no? Pagka kinakailangan po, lahat po na, hindi lang po actually kahit yung mga retired reserve, kahit po lahat po ng citizen ng Pilipinas, pwede po tawagin lahat yan upang magsilbi. Sir, follow-up question. Sa nangyayari po ngayon sa pagitan po ng ating bansa at ng China, sabihin natin sa West Philippine Sea, ano ang kasalukuyang programa ng ating Philippine Navy para po palakasin po ang ating mga reserve officer? Well, sa ngayon po kasi, no, noong mga nakarang taon po, yung tinatawag natin yung ating mga training na para mag-recruit ng mga reservists, hanggang mga 48 lang po na klase, sa Navy lang po, no? Pero simula po ng 2023, dumadami na po yung ating mga volunteers. Kulang na po yung nakaprograma sa atin na 48 na BCMC classes for the whole Philippines, no? So, matatagdagan po tayo ng mga 20 na po na klase. Nagprograma po kami for 2024 ng mas maraming training. Kasi siguro sa awareness na rin po ng mga Pilipino sa nangyayari, no? Marami na po parang naantig yung kanilang patriotism. Ang dami pong nagbo-volunteer. Nagulat din po kami. Kahit hindi kami aktibong nagre-recruit, sila na po yung nagbo-volunteer. Katunayan na po itong ating yung mga sa ating mga Senate staff, no, na sa pamumuno ni Senator Padilla, hindi naman po kami nag-recruit sa kanila, kundi sila po yung lumapit sa amin upang i-volunteer na sasali sila sa ating reserve force. Yung 250,000 na reserve officer, sapat o kulang? Sa ngayon po, kinakailangan po nating dagdagan po yun. No? Sa Philippine Navy lang po naman po yun. Marami po tayong mga iba pa po na mga reserve sa Army at sa Air Force po. Okay. Thank you so much, sir. Yes, ma'am, please. Hello, good morning. I'm Annalyn from Manila Bulletin. Actually, I write for entertainment. Pero gusto ko lang po itanong kay Senator kung willing po ba kayo, like countries like Korea, di ba, compulsory po ang military training. Willing po ba kayong magsulong ng batas para gawing compulsory na rin ang training? Maraming salamat po, ma'am. Alam niyo po, yan po ang dream ko. Yan po ang aking pangarap. At yan po, hindi mawawala po yan. Siguro sa natitira pong 4 na taon, expectin niyo po na dadating po yung punto. Sa ngayon po kasi, nandun po kami sa mandatory ROTC pa lang. Pero ako po, kung tatanungin niyo po ako, kung ano yung nasa puso ko, ay dapat po talaga, compulsory po talaga natin yan. Kailangan pagdatigad ka ng 18. No, hindi naman po sa usapin lang ng pagiging military, hindi naman po. Yung disiplina lang po na sana makuha ng ating mga kabataan, na makuha nila yung disiplina at yung pong katulad po nung binanggit ko kanina doon sa aking talumpati, napakasarap po na yung sarili mo, ikaw ang master ng sarili mo. At itong pagkasasagawa mo ng basic military training, ito, naniniwala ako, pagkatapos mong gawin ng training, ikaw ang master ng sarili mo. Any follow-up questions, ma'am? Ma'am Bryce Robles? Yeah. Good afternoon, Senator Padilla. This is from South China Morning Post newspaper in Hong Kong. Since na-mention rin na po yung tungkol sa connection with the West Philippine Sea, no? Nais ko pong tanungin sa inyo, personally, no? Kasi kayo ang napipintong maging pangulo ng PDP Laban. Ang PDP Laban po is the only political party sa Pilipinas na may alyansa sa Communist Party of China. Paano po yun? Paano nyo ma-reconcile ang role nyo at ang PDP Laban dito sa pinaglalaban sa West Philippine Sea? Ako, napakagandang tanong po niyan, ma'am. Opo, alam niyo po, sa ngayon po, meron pa naman po tayong diplomatic relation sa China. Wala naman po tayong kaaway sa ngayon. Ang ating pong foreign policy pa rin. Tayo po ay kaibigan ng lahat. Kung ano man po yung nangyayari diyan sa West Philippine Sea, inaasahan po natin
na maaayos po yan ng ating Department of Foreign Affairs. Inaasahan po natin na sila ay tumindig at ipaglaban yung ating karapatan sa illegal na pamamaraan. Alam niyo po, ako po ay nandito ngayon sa Philippine Navy at hindi lang po sa Philippine Navy kundi sa ibang branches pa ng Armed Forces of the Philippines at talaga po ako po ay aktibo na sumusuporta sa ating sandatahang lakas. Hindi po yan sa usapin ng politikal, kundi sa pagiging Pilipino po yan. Sapagkat obligasyon po natin lahat na suportahan natin ang ating kasundaluhan. Nasaan man sila. Hindi naman po West Philippines sila. Dahil meron pa rin po tayong domestic, alam niyo naman po yan, hindi pa rin tayo masyadong tapos doon sa usapin na yan. Kasama po tayo ng armed forces. So hindi po pumipigil sa akin na kausapin po kahit na sino. Bilang isang politiko, bilang isang senador, lahat po ng meron tayong diplomatic relation, pwede ko po yung kausapin, pwede ko pakiusapan, pwede akong maging tulay. Ako po ay lahat yan, pwede ko pong gawin yan. Pero isa lang ang maipapangako ko sa bansang ito. Kapag ano po ang naging posisyon ng armed forces sa darating na panahon. Kung ano po ang posisyon ng armed forces, hindi ko po posisyon. Kung ano ang posisyon ng armed forces, yun po ang susuportahan ko. Dahil naniniwala po ako magsimulat na buo ang ating bansa, ang katipunan na nandyan sa insinya ng armed forces, ibig sabihin, hindi po itong gobyerno ito ay buo, tumatakbo, at utang natin sa armed forces ang ating kalayahan. Kaya ako po ay nasa inyo ang 100% po ng support. May I ask a follow-up question, sir? Because I was thinking that you are in a special position, no? As the incoming president of PDP Laban Party. And I actually saw you in a Zoom conference. And you were having a Zoom conference with Communist Party of China officials during the pandemic. No? Would you and PDP Laban be open to, starting a channel of communication with the Communist Party of China, for instance, to look at this issue of the West Philippine Sea? Because the People's Liberation Army answers to the Communist Party, actually. So, would you be willing to be a channel of communication, and your party be willing to be a channel of communication in this case? Hello. Yes, ma'am. Katunayan po, hindi po ako, kung past, siguro last year po siguro, na nagkaroon po tayo ng statement na ako po ay talagang para sa kapayapaan. Mag-usap tayo. Kasi yun naman talaga magkapit-bahay tayo Kaya magmula po noon hanggang ngayon, hindi pa po ako tumitigil, ma'am, na nakikipag-usap sa sarili ko pong channel, nakikipag-usap po ako. Kasi kailangan po hanggat na tayong diplomatic relation pa, huwag natin alisin na makipag-usap. At hindi rin naman po natin dapat din pigilin na ang ating kasundaluhan na mag-modernize. Kasi hindi naman po ibig sabihin na kaya tayo nag-modernize kasi may kaaway tayo o meron tayong gustong awayan, meron tayong gustong conflict. Ay, hindi po. Kasi sa history po ng gobyerno, pag-gobyerno, hindi lamang po Pilipinas. Magmula pa noon, napakahalaga ng armed forces. So, hindi po ito ibig sabihin na naghahanda tayo, naghahanap tayo ng away o gusto natin iparating sa China na ako'y naghahanap ng away kaya ako'y kumukuha ng mga reservists. Hindi po. Hindi po. Sa totoo lamang po, ang una kong misyon, ang gusto ko, ang ating mga reservists, unang-una sa lahat, matutunan sila sa giping ng sarili nila. Kung ano man ang dumating, sako naman yan, o kalamidad man yan, matuto kang sagipin yung sarili mo. At kapag nasagip mo na yung sarili mo, baka makasagip ka na ng kapwa mo. At kahabang nakakasagip ka ng kapwa mo, ibig sabihin nun, sinasagip mo na yung bayan mo. Ang kailangan lang po natin talaga, maging handa po tayo. Pero yung pakikipag-usap mo, ma'am, ginagawa ko na po yan.
Hindi po ako tumitigil hanggang ako po ay binabatikos na ng kaliwat kanan, ganito, ba't ganito. Alam niyo, ang tunay na matapang na tao, yung taong nakakapagtimpi. Kapag hanggat nakakapagtimpi ka at nakakapag-usap ka ng maayos, ibig sabihin, ikaw ay taong malakas, matapang. Thank you, Ma'am Raisa. Next question.